At patuloy po tayo mag-aaral dito po sa chapter 4 ng 2 King. So patuloy po nating tinitignan yung buhay ng ministry nitong si Elisha or si Eliseo, at makikita po natin na nakaka-encourage lang kung titignan din po yung ministry, 'di ba, na gagawin natin, gagampanan at ginawa, ay makakakitaan po ba rin ito, 'di ba, ng mga pagpupugay or pagpupuri sa Diyos na nagkaloob po sa atin ng pagkakataon na mapaglingkuran siya, maserbisyohan siya. Yung service po natin, 'di ba, sa Lord is through the ministry, 'di ba, na ipinagkatiwala po sa atin. Kaya importante yung ministry. Wala pa akong nakita na lingkod ng Diyos na wala pong hinahawakan, 'di ba, na ministry. So itong si Eliseo or itong si Elisha, makikita po natin na talagang katulad ng kanyang mentor or katulad ng kanya pong pinalitan, 'di ba, na si Elijah, grabe din po yung kanila pong paggawa. Grabe din yung kanya pong paggawa. At sabi po dito sa verse 1 ng chapter 4, minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo ng asawa ko ay namuhay nang may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. So, hindi natin alam, hindi na pinagbigay alam sa atin kung bakit po sila nagkautang, at alam naman po natin yung kadahilanan, 'di ba, kung bakit po nangungutang minsan, 'di ba, yung mga tao or marahil sa atin or sa ibang mga tao, 'di ba, na nanghihiram or umuutang, 'di ba, sa atin. At madalas doon po sa pangangailangan, doon sa pangangailangan sa family, at maaring yung yung problema po nila, 'di ba, sa family ay maaring nagkasakit, 'di ba, yung asawa po ng lumapit dito sa prophet po ng Lord na si Elisha. So kung alam natin na kapag mga sakit, 'di ba, yung mga ganyan ay talagang nakaka-drain yan or yan, 'di ba, nakakapanlumo, sapagkat maraming mapaparalyze kasi, mapaparalyze yung gawain. Syempre yung mag-iingat or yung mag-attend doon sa needs, 'di ba, ng patient ay din, 'di ba, hindi siya makakagawa sapagkat babantayan niya, 'di ba, yung taong may sakit. At kapag may mga ganon, yung finances, 'di ba, ng family, hindi na nakapagtrabaho yung dalawa kunyari, or kung magkukuha po sila ng mag-aalaga, 'di ba, they need to pay that person. So talagang problematic, 'di ba, kapag may mga ganito pong klase, 'di ba, ng problema. So may mga ganon na mga umuutang dahil may mga karamdaman, magpapagamot, magpapa-check up, walang makain, 'di ba, or may pangangailangan, 'di ba, na kailangan nilang bilhin, 'di ba, yung mga ganon. So ito nabanggit po sa atin na we don't know the reason kung bakit po sila nagkautang, pero doon po sa pinagkautangan nila, nire-request niya, hindi, wala kayong pambayad, so kukunin ko na lang yung dalawa ninyong anak
sabing ganun, upang mag-ano sa akin, magtrabaho. 'Di ba? Bilang pambayad doon sa inyong doon sa utang, 'di ba, na nahiram ninyo sa akin. And then most of the time, 'di ba, ay maging sa kapanahunan po natin ngayon, minsan nakakatakot talaga yung magpautang. Kakatakot talaga yung magpautang sapagkat may mga situation, 'di ba, na yung mga nakautang ay hindi na nagbabayad, or yung mga nakautang, 'di ba, ay sila pa yung matapang. 'Di ba, yung parang mahihiya ka ng maningil. Pero lagi po nating tatandaan, mga kapatid, na hindi naman lahat ganon. 'Di ba? May mga talaga situation, especially kapag ito po ay mga kapatid mo, 'di ba, sa pananampalataya or member of your family, na talagang na they are in need. No, wag isasara yung opportunity to help, 'di ba? Alam mo naman na talagang need yun, and meron ka, may mga situation na ganun, 'di ba, na when you have, 'di ba, tapos i-impart sa iyo ng Panginoon yung need, hindi mo po pwedeng wala akong nakita na lingkod ng Panginoon na mag-hold doon sa blessing na meron siya in order to be a blessing to the person, 'di ba, na pag bibigyan. Bibigyan, no, yung hindi, nadala na ako sa pagpapautang, hindi na talaga ako magpapautang. Wag ganon, 'di ba? Wag ganon. We must attend to the needs, lalong-lalo na kapag meron naman po tayo, no? Kasi ang lahat naman ng meron po sa atin ay galing, 'di ba, sa Panginoon. It is a blessing to be shared, no? At ito, nakita po natin, no, hindi niyo mabayaran. So, maglingkod kayo, no, sa akin. So, yung problema, ito po yung problema, 'di ba, ng family. Verse 2, sapagkat lumapit itong asawa ng isa sa mga propeta dito po kay Eliseo, ay automatically sasabihin niya, 'di ba, na anong may tutulong ko sa iyo? 'Di ba? O may problema ka. Ano ngayon yung pwede kong maitulong sa iyo? 'Di ba? Ang sarap ng ganun, no, na alam mo 'yun, you know where to ask for. You know, alam mo kung sino yung iyong lalapitan. Alam mo, itong prophet ng God, marami, sa kapanahunan natin ngayon, marami yung magsasabi na, ano naman maitutulong niyan? 'Di ba? Wala naman siyang trabaho. 'Di ba? Ang pagtingin minsan ng marami sa mga pastors ay mahirap. 'Di ba? Yung mga ganon, umaasa sa mga bigay. Hindi po ganon, no? Ang prophet po ng God ay talagang po pwedeng lapitan, sa kahit na anumang klase, 'di ba, ng problema. Ano bang mayroon ka sa bahay mo? 'Di ba? Anong maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo, ano bang meron sa bahay mo? Anong meron doon sa bahay mo? No, so maaaring sabihin natin, kapag business-minded tayo, ibenta, 'di ba, para makabayad ng kanyang pag-uutang. No, kung ayaw mong ibigay yung mga anak mo kasi kakaproblema ka, 'di ba, ayaw mong maalipin, kahit sino naman na magulang, 'di ba, ayaw niyang yung kanyang anak ay mahihirapan, alipinin, 'di ba, ng ibang family, or yung ibang mga tao. Pero sabi ni Eliseo, ano bang meron sa bahay mo na maaring maibenta siguro, 'di ba, upang makabayad sila sa kanilang mga utang. Pero sad to say, sabi po ng babae, wala po wala. So ganun kahirap yung sitwasyon ng ng pamilya na ito, no? Mahirap. Wala man lang siyang masabi na meron po akong bahay,
or meron po akong mga ari-arian, 'di ba? Meron kaming kabuhayan. Walang ganoon eh, kaya nga siya nagkautang, 'di ba, for whatever reason, no? Pero sabi niya, wala po eh. Wala po, no? Anong meron ka sa bahay mo? Wala po, sabi niya, maliban sa isang boteng langis. Sagot niya. Isang boteng langis na lang yung meron siya. So yung langis is also a kayamanan, 'di ba, sa kapanahunan na yun, kasi marami kang po pwedeng gawin sa langis no, sa kapanahunan po ng nila, maging naman sa kapanahunan po natin ngayon. Verse 3, sabi dito, sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. No, hanggat mayroon kang mahihiram. So, lumapit ka ngayon sa prophet ng God, and he asked you kung ano yung problema mo, ano yung meron ka, 'di ba? And you must be ready to obey. No, you must be ready to obey kung ano yung sasabihin, 'di ba, ng prophet ng God na ito, no? Itong sa katauhan po nitong si Elisha. So kinukumand niya ngayon itong babae na ito, 'di ba, na manghiram ng mga lalagyan ng mga langis hangga't kaya niya, hangga't meron siyang mahihiram, 'di ba, sa kanya pong mga kapitbahay, no? Kung tayo 'yun siguro, no, ba't ako manghihiram, anong gagawin doon, 'di ba? Pero 'yun po yung sabi, 'di ba, ng propeta, no? Verse 4, gagawin ba niya o hindi? Verse 4, pagkatapos, sabi dito, magkulong kayong mag-ina sa inyong bahay at lahat ng lalagyang nahiram mo'y punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Parang imposible yata yun, di ba? Isang boteng langis lang, tapos lahat ng mga nahiram mo ay pupunuin mo, 'di ba, ng langis. Sabi niya, magkulong kayong mag-ina doon mag-iina doon sa inyong bahay. Ang gagawin ninyo doon sa pagkukulong ninyo na iyon ay magpupuno kayo ng langis sa mga lalagyan, 'di ba, na hiniram mo. Sabi dito, itabi mo ang mga napuno na. Itabi mo yung mga napuno na. So very clear yung instruction ng prophet ng God, no, na si Elisha dito po sa babae na ito. Susunod ba siya or hindi? Kasi parang sasabihin mo, 'di ba, na imposible talaga 'yon. Saan ako kukuha ng langis? Madalas ganyan kasi yung response, 'di ba, kapag kahit naman po sa atin sa pagbabasa po natin or nakakarinig po tayo ng mga messages from the Lord, mag-iisip ka talaga na paano mangyayari 'yun? Ano yung gagawin ko? 'Di ba? Parang imposible naman 'yon. Pero sa isang sa isang talagang magtitiwala, 'di ba, sa Panginoon through the servants, 'di ba, na kanya po talagang inappoint. Ano yung gagawin, no? Ano yung gagawin? Sabi dito verse 5, umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-iina. Sumunod ba siya or hindi? No, makikita po natin na ginawa niya. Umuwi siya, na nagkulong silang mag-iina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. So, anong nangyari dito, mga kapatid? It is really a miracle. No? It is really a miracle. Paano mangyayari yon? Pero marami po tayong po pwedeng makita, no, sa tagpo po na ito. Na yung blessing ng Lord, makikita din po natin na yung blessing ng Lord ay makukuha sa pamamagitan po ng pananampalataya, 'di ba? At paggawa. Pananampalataya at paggawa. Kasi makita po natin dito kapag hindi siya nanalig, 'di ba, doon po sa salita ng Panginoon, no, through his servant na si Elisha, hindi po niya to gagawin.
Hindi niya gagawin kung ano yung sasabihin, 'di ba, ng servant na ito, ano, na si Elisha. Sabihin lang niya, hindi, imposible talaga 'yun. Yung mga anak ko magano na lang, magpapaalipin na lang, no? Yung isang bote, imposible naman 'yun. 'Di ba? Kapag may mga impossibilities, pero ang kita po natin dito, lahat po ng all things are possible, 'di ba, sa Panginoon. Kasi sa una na lang, 'di ba, sa Genesis, makikita po natin napaka-chaotic yung lahat ng bagay, pero inayos po lahat 'yun ng Lord. Yung mundong kinagagalawan po natin ay napakaayos, 'di ba, na mundo. Napilit inaayos ng tao, 'di ba? Pero nagkakagulo-gulo, 'di ba? Sa pag-aayos na kasi sapat na 'di ba, yung pag-aayos po ng Panginoon. Anong ginagawa ng mga tao? Nililipat ang mga bundok, nagcre-create sila ng bundok, nagcre-create sila ng mga rivers, 'di ba? Pinuputol yung mga kahoy pag nagka-problema, nagkaroon ng calamity. Tao din, 'di ba, yung mahihirapan, no? Tao din yung magiging biktima, 'di ba? Dahil po, no, sa kanila pong kagagawan, no? Sabi dito, so nagkaroon ng miracles. Yung blessing po ng God is not from outside but from within. No, kung ano yung meron ka. Kung ano yung sa atin, pwede nating sabihin din, ano ba yung meron ako, Lord, that you can bless so that I can be a blessing, diba, to others. Marami, hindi lang po yung mga quote and unquote mga Christians, 'di ba, na kapag nagkaroon na po sila, sinasarili po nila, 'di ba? Sa akin 'to, ako naghirap dito, bakit ko naman ito i-share, no? Bakit ko naman ito ibibigay, no? Eh di magtrabaho din sila kasi mga tamad sila. May mga ganyan tayo, 'di ba, na naririnig. Pero dito makikita po natin na pinagpala po ang pamilya po na ito ng dahil, 'di ba, doon po sa kanilang pananampalataya, doon sa kanilang pag-obey, doon sa kanilang paggawa, 'di ba, at pinayaman kung ano po yung meron sila, no? Pinayaman yung meron sila. Yung alam nila kung ano yung meron sila, 'di ba? Maraming mga tao hindi alam kung ano yung meron sila. They are not grateful for what they have, 'di ba, in this life, no? Katulad nga ng sinabi ni Sarah, 'di ba, nung ni Lieberman, 'di ba, na when we start to thank God sa lahat ng meron po tayo, makakabuti pala 'yon na iisa-isahin natin, 'di ba? Para makita po natin how God is so good, 'di ba? How God is so great, 'di ba, sa mga buhay po natin, no? Thank you for this cellphone, 'di ba? Hindi mauubos talaga kapag tayo po ay nagpasalamat, 'di ba, sa Panginoon. Kaya yung mga problema, 'di ba, kung may mga problema, mas marami po yung mga provide, 'di ba, ng Panginoon sa buhay po natin. Yung air na lang, yung kalakasan na lang, yung paningin na lang, yung hearing na lang, 'di ba? Yung, alam mo 'yon, yung paghinga, yung pagkilos, yung pagtatrabaho. Napakarami po natin, 'di ba, na dapat pong ipagpasalamat sa Panginoon, no? Sabi dito, it is really a blessing, 'di ba? It is really a blessing. Hindi ko alam kung saan ko nakita 'yon, yung ipinapanalangin niya, yung parang testimony yata ni Camille Frats, yun, yung parang nakita ko, na sabi niya, wala siyang ibang inaas, 'di ba, sa Panginoon, kahit doon po sa kanyang mga anak, kung hindi yung makilala nila, 'di ba, yung Panginoon. Kasi kapag nakilala na po nila yung Lord, everything will follow 'di ba? Everything will follow. Hindi mo na sila kailangang turuan na ganito, turuan ng ganito, kasi ang Lord na mismo, 'di ba, yung magtuturo po sa kanila ng tamang lakaran nila, ng tamang landasin nila, 'di ba, sa buhay na ito. Verse 6, sabi dito, hindi alam ng ina na puno ng lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Grabing miracle ito, abutan pa ninyo ako ng lalagyan, sabi niya, sa kanyang mga anak. Puno na pong lahat, sagot ng
kanyang mga anak at tumigil na ang pagdaloy ng langis. No? May problema po ba tayo dito mga kapatid? No, sa miracle po na ito? Kasi kung may problema po tayo, ibig sabihin nun, maliit yung pagtingin po natin sa kayang gawin ng Diyos. Pero dito, ipinakita na po sa atin sa banal na kasulatan na kayang gawin ng Diyos ang lahat Kahit po sa pamilya po na ito na kung saan ay meron po silang kakulangan, no? Meron silang pangangailangan, pero bilines po sila ng Panginoon nang dahil po doon po sa kanilang pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta na si Elisha. Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos. Sabi dito, ang lingkod ng Diyos. No, iilan lang yung mga tao, 'di ba na dito po sa Bible ay meron pong ganitong klase ng description, 'di ba, ang lingkod ng Diyos, si Elijah, si Elisha, 'di ba, si Timothy, no? Iilan lang no yung may mga ganito pong title, ang lingkod ng Diyos, no? Sabi dito, at isinalaysay ang nangyari. Sabi niya, sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. No? So, nagbigay ng solusyon itong si Elisha. No? Makikita po natin na ang dami ng langis. No? So, ipagbili mo lahat yung mga langis na yon, it is a very expensive thing sa kapanahunan po nila. 'Di ba yung magkaroon ka ng langis. At napakahirap po ng proseso noon. 'Di ba mga kapatid? I don't know if you know how to make, 'di ba yung olive na oil, no? Napakahirap po ng process noon. Na una pa lang mag-harvest ka, 'di ba, ng olives. Napakahirap namang i-harvest, 'di ba, ng olives. Sa kapanahunan na ito medyo madali na, pero sa kapanahunan po nila marahil mano-mano yung kanila pong pag-harvest, 'di ba, ng kanilang mga olives. Tapos pag na-harvest na nila yung mga olives na yon, ika-crack nila yon, 'di ba? Isa-isa may bato sila na pang-crack kasi kailangan i-crack yun para ano bang tawag doon? Fermentation ba yung tawag doon? Para matanggal yung pait, no? Matanggal yung pait ng olives. Ibababad nila yon, 'di ba, sa asin, no? Ibababad nila, and every time makikita mo, hindi ko kasi na bantayan yung process no ang trabaho ko lang dati is yung magpalit ng tubig. Di ba? Magpalit ng tubig, tapos pag pinalitan mo yung tubig, lalagyan mo na naman ng asin, tapos isi-seal mo na naman, tapos ilalagay mo na naman siya sa anong tawag doon, yung madilim, di ba, na lugar, no? Hindi ko na masyadong maalala kung ilang taon yon, pero taon po yung madalas, 'di ba, na ginugugol nila sa pag-create po, 'di ba, ng mga yung original talaga, yung puro talaga, no, walang halo na mga olive oil sa kapanahunan po nila. At nakita natin ang miracle po na ito, 'di ba, na nangyari, no? At sabi dito, pumunta siya ipagbili mo, sabi ng gano'n, at bayaran mo yung mga utang, ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. So yung provision, mga kapatid, kahit sa simpleng sitwasyon po na ito, ng pamilya po na ito, ay ibinigay sa kanila. 'Di ba? Ang Lord po yung nag-provide, 'di ba, sa kanila. No, grabe lang yung provision, 'di ba, ng Panginoon, kahit po sa mga areas ng buhay na kung saan ay parang walang-wala na, 'di ba? Parang susuko ka na. Kung nalaman lang, 'di ba, ng una sa lahat, 'di ba, yung pamilya po na ito, kung papaano po sila, 'di ba? Sana na hindi ko naman sinasabi na masama po yung mangutang, 'di ba?
Pero ma-prevent po sana, 'di ba, yung ganito na panghihiram kapag una sa lahat, 'di ba, ay naging mabuting katiwala, 'di ba, sa lahat ng resources. Pero makita po natin kasi mahirap po, 'di ba, yung kanila pong buhay, no? Asawa po ito ng prophet, pero nakaranas po sila, 'di ba, ng kahirapan sa kanila pong buhay. Marahil tanungin natin bakit, at makikita po natin yung dahilan sa kapanahunan po na ito. Kasi, 'di ba, i-bless po sila ng Lord talaga mightily sa pamamagitan po ng hindi po nila pag-iwan, 'di ba, sa Panginoon, no? Yung pananampalataya nila, yung pag-obey po nila sa Panginoon ay nakita po natin. At ang resulta po noon ay pagpapala, 'di ba? Blessing sa pamilya po na ito. Minsan, as another story, verse 8, si Eliseo ay pumunta sa Sunem. Sabi dito, may isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. So, another story, hindi na mahirap, 'di ba? Kundi di na mahirap yung lumapit kay Eliseo, kundi isang mayamang babae naman, yung kanyang makita po natin na ito naman yung kwento niya, no? Sabi dito, mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na iyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. So makikita natin, mga kapatid, 'di ba, na kahit hindi ka kahit hindi pala magsalita, 'di ba? Marami kasi yung mga tao na nagbo-boast na sila ay mananampalataya, sila ay mga Kristiyano, 'di ba? Pero sa tagpo po na ito, talagang nakikita, nagsha-shine, 'di ba, yung glory ng mga yung glory from God doon po sa mga tao na talagang lingkod ng Diyos. Nanonotice po ito, 'di ba, ng iba, no? Ito po yung nakita po natin dito. Natitiyak ko, sabi niya, very sigurado siya, no? Natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilawan. So, grabe lang yung grabe lang yung kaya hindi nangangamba, 'di ba, yung lingkod po yung mga lingkod po ng Panginoon. Kasi tapat po yung Diyos sa pag-provide, 'di ba, ng kanila pong mga pangangailangan. Maging naman sa kapanahunan po natin na ito, no? Kasi hindi naman nagbabago yung Diyos noon, 'di ba, sa ngayon at maging sa kasalukuyan at maging sa hinaharap. Hindi siya nagbabago, no? Kung provider siya noon, provider siya ngayon, provider din siya, 'di ba, sa future, no? Hindi po siya nagbabago. At nakakatuwa lang na itong mayamang babae, binigyang diin na mayaman po siyang babae, pero napakaganda ng kanya pong pagtanggap sa lingkod po ng Diyos, and she wanted, 'di ba, na gamitin yung kung ano yung meron siya para pagpalain, 'di ba, yung lingkod ng Diyos na ito. Nakita niya yung need ng tao po na ito, ng lingkod ng Diyos na ito, no? Na hindi na kailangang pwede ba ninyo akong ipagpagawa ng aking mahihigaan, 'di ba? Makikita na maraming mga ganun na mga 'di ba? The so-called lingkod po ng Diyos, no, na they will ask for this, they will ask for that, no? Pero dito makita po natin na mismong itong mayamang babae po na ito nakakita, 'di ba? Nakita niya, 'di ba, yung pangangailangan ng lingkod ng Diyos. Ano yung gusto niyang gawin? Gusto niya na ipagpagawa ng isang silid na matutuluyan yung lingkod ng Diyos, mabigyan siya ng higaan, mabigyan siya ng mesa, no? Mabigyan siya ng mesa, 'di ba? Mabigyan siya ng upuan, mabigyan siya ng
ilawan, no? Bakit kaya yun yung kanyang naisip, no? Yung higaan, maintindihan natin kasi magpapahinga siya. Di ba? Magpapahinga siya mula doon po sa kanyang mga paglalakad. Alay-lakad naman sila sa kapanahonan na yon. Yung mesa, no? So, maaring gagamitin niya yon para sa kanyang pagsusulat or gagamitin niya kainan siguro or whatever, 'di ba? Tapos lagayan niya ng kanyang mga gamit, 'di ba? May upuan din siya para may higaan na nga, may upuan pa. 'Di ba? Mayaman talaga siya, no? Kasi she can provide, 'di ba, yung mga ganitong mga basic na makikita sa isang silid. Sa isang silid. Nakita ko ngayon yung meron akong table, meron akong silya, 'di ba? Meron akong puan, meron akong ilawan, no? Meron ako. So maganda talaga yung yung provision na gusto po niyang ibigay sa lingkod ng Diyos. Hindi porket lingkod ng Diyos hindi niya na kailangan ng upuan, hindi niya kailangan ng mesa, di ba? Hindi niya kailangan ng ilawan. Pero gusto niyang ibigay, di ba, kung ano yung yung best para sa lingkod ng Diyos. Tayo din po ay ganon, mga kapatid, that we always wanted to give the best para po sa mga lingkod ng Diyos. No, yung ayaw mo nang mahirapan pa, magtaksi ka na lang. 'Di ba? Ayaw mo nang mahirapan pa. Ito na. 'Di ba? Para hindi ka na mahirapan pa, no? The best lagi yung nais niyang ibigay, 'di ba, sa lingkod ng Diyos. Isang araw, sabi dito, bumalik nga roon si Eliseo at doon siya nagpahinga sa silid na inihanda para sa kanya. Iba naman kasi kapag may silid ka, 'di ba? At iba naman kapag pinatulog ka lang sa sala or sa labas. Diba? Iba yung talagang ka rin, no? Yung meron kang mapagpapahingahan din, no? Lalo na't bisita ka, lalo na't bisita ka. Sabi dito, tinawag niya ang katulong niyang si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang babaeng Sunamita. Tinawag nga nito ang babae at di nagtagal ay dumating ang babae. Sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mong pinasasalamatan natin ang pagpapagawa niya ng tuluyan nating ito. Itanong mo kung ano ang maitutulong natin sa kanya bilang ganti sa kaabalahan niya sa atin. Baka may gusto siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo, no? Sa hari o sa pinuno ng hukbo kasi mayaman ito So, kung gusto niya ng security, no, pwede nating maihingi, 'di ba, sa hari yung kanyang security. So, makikita natin na alam mo yun, kapag ginawan ka ng favor naman talaga, 'di ba? Hindi it is a humanly response. It is a human response. 'Di ba, yung ginawan mo ako ng mabuti. So, maari, baka pwedeng, meron din akong gawin, 'di ba, na mabuti or maganda, 'di ba, para sa iyo. In contrast, kapag ginawan tayo pag ginawan tayo ng masama, hindi pa rin natin sila gagawan, 'di ba, ng masama. Pero pag mabuti pa rin tayo. Pag masama, magiging mabuti pa rin tayo, no? We are really called for that ministry, 'di ba, yung pagiging mabuti, 'di ba, sa lahat ng panahon. So nakita yun ni Eliseo, no? Baka pwede rin natin siyang matulungan, kung ano man yung pwede nating matulungan kasi napakabuti niya, 'di ba, sa atin. Masyado ng abala ito para sa kanya, 'di ba, yung ginawa niya na ito sa atin, no? So inutusan niya yung kanyang lingkod na katulong, 'di ba, na si Gehazi. Sabi dito, wala kayong dapat alalahanin. Nasisiyahan na po kami sa pamumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan, sagot ng babae. No, wala kayong dapat alalahanin, no? Masaya na po kami, 'di ba, na namumuhay dito, nasisiyahan kami. Wag na ninyong isipin, 'di ba, kung ano man yung
ano man yung ginawa namin, 'di ba, sa inyo. Masama na kami, masaya na kami, wala na kaming kailangan pa. 'Di ba? Wala na kaming kailangan pa, masaya na kami sa aming mga kababayan, sa piling ng aming mga kababayan, sagot ng babae. So kung ganito yung sinasabi niya, no? Masaya na kami sa piling ng aming mga kababayan. So mabuti talaga siyang babae. 'Di ba? Hindi siya yung palaaway sa kanyang mga kababayan, kasi paano naman magiging masaya yung mga kababayan sa piling nila kung mapang-abuso po sila, sapagkat meron silang kayamanan, 'di ba? Meron silang mga ari-arian, marahil, masaya na kami, sabi ng babae, sa piling ng aming mga kababayan. Sa piling ng aming mga kababayan, kontento na kami, maayos na kami rito, 'di ba? Sabi daw. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, ano kaya ang maitutulong natin sa kanya? Ano kaya maitutulong natin sa kanya? Ayaw niyang magsabi. Kasi kung kayamanan, meron naman siya. Kung security, nandyan naman yung mga kababayan nila, 'di ba? Kapag maayos yung stand nila sa mga kababayan nila, yung mismo mga kababayan nila yung magtatanggol, 'di ba, sa kanila, no? Ano kaya may tutulong natin sa kanya, no? Hindi ba pakali itong si Eliseo, 'di ba? Doon sa mga provision na kanyang ini-enjoy. Ini-enjoy na prinubide, 'di ba, ng babae po na ito. Sumagot si Gehazi, wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. So, itong si Gehazi, maaring nagtanong-tanong, 'di ba, alam mo 'yon, siguro nakipag-usap siya doon sa mga katulong, 'di ba, sa tahanan, at nalaman niya na itong babae po na ito wala palang anak at matanda na, 'di ba, yung kanyang asawa. 15, tawagin mo siyang muli, no? Utos ni Eliseo. Kaya't bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, 1 taon mula ngayon ay mayroon ka ng anak na lalaking kakalungin, no? 1 taon mula ngayon ay meron ka ng anak, 'di ba, na lalaking kakalungin. Very specific, no? Sa 1 taon, meron ka ng anak. At yung anak mo na yun, hindi babae, lalaki, 'di ba, yung ipapanganak mo, no, na yung kakalungin. Sinabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po ninyo akong paasahin. Mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po ninyo akong paasahin, no? Dahil una sa lahat, matanda na yung kanyang asawa. Sabi dito, ibinigay sa atin, 'di ba, yung specific na wala siyang anak, matanda na yung kanyang asawa, no? Matanda na yung kanyang asawa. So probably, no, sa human thinking, hindi na po pwedeng magkaanak pa, no, yung or whatever, matanda na, no? Hindi natin kasi masyadong alam kung ilan na yung edad na ito, pero sabi ng babae, wag na po ninyo akong paasahin, 'di ba, mahal na lingkod. Ngunit dumating ang araw at naglihi ang Sunamita. At tulad ng sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaki makalipas ng halos 1 taon mula nang sabihin ito sa kanya. One thing na makikita po natin sa mga lingkod ng Diyos, kapag sila po ay nagsalita, magkakaroon po ito ng katotohanan. Magiging totoo po yung kanila pong mga sinasabi. Bakit? Kasi ito ay lingkod ng Diyos, 'di ba? Tunay na lingkod ng Diyos, no, na magkakaroon talaga. Hindi na kailangang orasyonan, 'di ba? Orasyonan o ilang beses na dapat ganito, 'di ba, yung kanila pong mga gagawin. Ano man po yung sasabihin ng lingkod po ng Diyos ay nagkakatotoo, no? Marami pong umaabuso sa opportunity, sa kapanahonan po na ito, 'di ba? Marami yung umaabuso sa ganito pong klase ng sinasabi, 'di ba, na dahil lingkod ng Diyos kaya na niyang gawin, 'di ba, yung lahat ng bagay. May lilipat na niya yung earth sa
sa moon. Di ba yung mga ganon? Na ano man yung kanyang mga sabihin ay magkakatotoo. No? May mga ganyan, no? Sa kapanahunan po nila, di ba mga kapatid, napaka visible lang talaga, di ba yung mga ginagawa po nila na alam mo yun, hindi na siguro marahil sinabi po sa atin kung paano po nakipag-ugnayan itong si Eliseo, di ba, sa Panginoon. Pero to make the story short, ay nagkatotoo po yung sinabi po nitong si Eliseo sa babae, no? 18, at lumaki ang bata. Isang araw, sumunod ito sa kanyang ama kasama ang iba pang mga gumagapas sa bukid. Sa bukid. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi naman masyadong matandang-matanda na, di ba, yung kanyang ama. Kasi nakakapunta pa nga sa bukid. At sumama itong, may mga instances siguro na talagang matagal na yung pagsasama nila. Tapos wala naman talaga silang anak. Kaya nabanggit siguro ng babae na, huwag na po ako kung paasahin. Di ba, mahal na lingkod? Kasi maraming taon na rin naman yung nagdaan. Pero wala talaga hindi talaga kami biniyayaan, di ba, ng anak. No? Sabi dito, bigla na lamang dumaing ang bata na masakit ang kanyang ulo. Sinabi ng ama sa isang katulong sila, iuwi mo na siya sa kanyang ina. No? Sumunod naman ang inutusan at inilagay ang bata sa kandungan ng ina nito. Ngunit nang magtatanghaling tapat, namatay ang bata. No? So, maaaring na mainit naman talaga, di ba, sa kapanahonan na nagagapas. So, maaring hindi ito nakayanan ng bata, di ba? May mga instances, di ba, ng mga heat stroke sa kapanahonan na ito, pinangalanan na, di ba, yung pagdating sa heat, di ba, yung may mga heat stroke dahil sa init, di ba, ng panahon, no? So, hindi masyadong hindi masyadong binigyang pansin, 'di ba, ng kanyang ama na sa paningin niya ay siguro sabi niya sa mas makakabuti na dalhin yung bata sa kanyang ina, 'di ba? Para makita kung ano ba talaga, 'di ba, yung maaaring pagod lang yung bata, 'di ba, pero yung pangyayari po na ito ay nag-lead doon po sa bata, 'di ba, ng kanyang kamatayan, no? Sabi dito, ngunit nang magtatanghaling tapap, namatay ang bata, ang bangkay ay ipinasok ng ina sa silid ni Eliseo. Inilagay niya ito sa higaan, isinara ang pinto at dali-daling lumabas. Anong gagawin niya? Tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi, madali ka, pagayakin mo ang isang utusan at ipahanda ang isang asnong masasakyan ko. Pupunta ako sa lingkod ng Diyos. Pupunta ako sa lingkod ng Diyos. No? Alam mo yun, yung iniwan niya yung bata, tapos nagmamadali siya na gusto niyang puntahan, 'di ba, yung lingkod ng Diyos, no? Hindi siya nagiiyak-iyak doon, 'di ba? Hindi niya sinisi yung Diyos na ganyan ng maraming ginagawa, 'di ba, ng marami na kapag hindi nila nakuha, 'di ba, yung kanilang gusto, isinisisi lahat, 'di ba, sa Diyos, no? Anong gagawin mo roon? Tanong ng asawa. Hindi ngayon araw ng pamamahinga, hindi Shabbat, at hindi rin kapistahan ng bagong buwan. Magagawin mo doon sa lingkod ng Diyos, 'di ba? Hindi araw ng Shabbat at hindi rin kapistahan ng bagong buwan. Kahit na, sabi dito, kailangan ko siyang makausap, sagot ng babae. Kailangan ko siyang makausap, sagot ng babae, nang maihanda na ang asno. So makita natin dito, mga kapatid, hindi niya sinabi, 'di ba, sa kanyang asawa kung ano yung nangyari doon sa kanyang anak, no? Maaring sa isip niya, alam mo yung hindi siya distracted sa kanyang basta ang gusto niya ay makita niya yung lingkod ng Diyos, makausap yung lingkod ng Diyos. Hindi muna niya sinabi ito sa kanyang asawa kasi maaring mag-prevent sa kanya na
makapunta, 'di ba, doon sa lingkod ng Diyos. Kasi kung sasabihin niya sa kanyang asawa, siyempre magpapanik yung asawa niya, instead na ihahanda yung sasakyan niya, maaring ito'y gagamitin, 'di ba? Or kung marami naman po sila, hindi siya papayagan na pumunta doon dahil pupuntahan nila, 'di ba, yung kanilang anak, no? So minake sure ng babae na ito na yung priority niya ay makausap, 'di ba, yung lingkod ng Diyos, no? Nang may handa, dali-dali siyang sumakay, at nang may handa na ang asno, no, dali-dali siyang sumakay at sinabi sa kanyang katulong, sige, pabilisin mo ang asno at huwag mong pababagalin hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Alam mo yan, yung talagang immediate, tapos urgent. Sino ba naman yung hindi mga urgent, di ba? Anak niya yon, no? Matagal niya yon na hinintay, tapos ganon, di ba yung nangyari, no? We remember Elijah, no? sa tagpo po na ito. At makikita po rin po natin na itong si Elisha, ay gagawin din niya, yung ministry po na ito, no? Na katulad ni Elijah, no? Sabi dito, so mabilis, no? Mabilis. At naglakbay sila. Ilan po kaya sa atin yung may ganitong yung ganitong pagnanasa, 'di ba, na bago ko harapin yung problema na ito, kailangan ko munang makausap yung lingkod ng Diyos. Alam mo, yung urgency, 'di ba, na makausap yung lingkod ng Diyos. Sad to say, 'di ba, na sa kapanahunan po na ito, iilan na lamang po yung nagsisik, 'di ba, ng advice sa mga lingkod ng Diyos, no? Ginagawa na nila yung kanilang mga maibigan, tapos pag nagka-problema sila, saka sila mag-aas, 'di ba, ng help sa mga lingkod ng Diyos. Itong babae na ito, hindi ganon yung kanyang ginawa, no? Hinayaan niya muna yung problema. Kailangan kong makausap, 'di ba, yung lingkod ng Diyos, no? Kailangan ko talaga siyang puntahan. Dati pinupuntahan, ngayon tawag na lang Pero sad to say, hindi pa rin ganon, 'di ba, yung nangyayari sa kapanahunan na ito, no? Sabi dito, at naglakbay sila papunta sa bundok ng Carmel, sa kinaroroonan ni Eliseo. Nasa daan pa lamang, natanaw na sila ni Eliseo. Sinabi nito kay Gehazi, dumarating ang Sunamita, no? Dumarating ang Sunamita, salubungin mo, kumustahin mo siya, ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Ito naman si Eliseo, no? Hindi lang antayin, 'di ba, yung babae, pero talagang sinesend niya yung katulong niya, 'di ba? Wag mo nang 'di ba? Malayo pa natanaw na niya 'di ba? Nasa daan pa lamang natanaw na sila ni Eliseo. Para hindi na siya mahirapan, 'di ba? Salubungin mo, ask mo siya kung kumusta yung kanyang pamilya. Nang kumustahin ni Gehazi, sumagot ang babae, mabuti po. Mabuti. Paglapit niya kay Eliseo, nagpatira pa ang babae at hinawakan ang mga paa ni Eliseo, no? Hindi ka naman basta-basta pupunta doon, 'di ba? For nothing, lalo na hindi naman araw ng pamamahinga. At the same time, hindi naman ito kapistahan, hindi naman mga feast, tapos nandun ka, 'di ba, sa harapan ni Eliseo, at nagpatira pa yung babae sabi dito, at hinawakan ang mga paa ni Eliseo. Itutulak sanang palayo ni Gehazi ang babae, ngunit sinabi ni Eliseo, pabayaan mo siya. Mayaman ito na babae, mga kapatid. At yung mag-bow down siya sa isang katulad po ni Eliseo is really something, no? Alam mo yun, yung walang pagmamalaki, 'di ba? Pero may humbleness, sapagkat ang kanyang kaharap ay isang lingkod, 'di ba, ng Diyos. Lalong-lalo na na-experience niya, 'di ba, kung gaano po kadakila ang ministry, ni Eliseo, ang paglilingkod niya sa Diyos, na kanyang pinaglilingkuran. Sabi dito, pabayaan mo siya, tiyak na may malaki itutulak. Grabe naman si Gehazi, itutulak niya itong
Kasi hinawakan yung paa ni Eliseo, nagpatira pa yung babae. Pabayaan mo siya, tiyak na may malaki siyang problema. Hindi pa lang ipinapaalam sa akin ni Yahweh. So, hindi lahat naman ay, kita natin, hindi pa ito pinapaalam sa akin ni Yahweh, hindi pa niya inalaw, di ba, na malaman ko ito, sabi nitong si Eliseo, no? Hindi siya nag-presume na, alam ko na kung ano yung problema nito, di ba, hindi. He waited, 'di ba, sa Lord kung ano ba talaga yung nangyayari. Sinabi ng babae, humingi ba ako sa inyo ng anak? Hindi ba't sinabi kong huwag na ninyo akong paasahin? Nilingon ni Eliseo si Gehazi at sinabi, magbalabal ka, dalhin mo ang aking tungkod at tumakbo ka. Kapag may nakasalubong ka sa daan, huwag mong babatiin. Kapag may bumati sa'yo, huwag mong papansinin. Tumuloy ka sa bahay nila at ipatong mo ang tungkod sa mukha ng bata. Ipatong mo ang tungkod sa mukha ng bata. So, sa statement pa lang, alam mo yun, nag-act na kaagad itong si Elisha, no? Itong si Eliseo, no? At maganda talaga yung meron ka rin talagang, 'di ba? Kasama sa ministry, no? Kasi mas dadami yung pwede mong gawin. Kasi kung si Eliseo, alam mo 'yun, malaking tulong din itong si Gehazi, sa ministry nitong si Eliseo, no? Sabi, tumakbo ka. Dahil kung tatlo sila or kung dalaw lang sila, 'di ba, sasakay sila sa asno, no? So magtatagal pa kasi may babae pa siya na na aalalahanin. Wala namang iiwan niya, 'di ba, yung babae na ito na lumapit po sa kanya. Pinatakbo niya itong si Gehazi, no? Hindi niya sinabing sumakay ka sa asno, mas mabilis kung ikaw ay tatakbo, no? At yung pinagbilin sa kanya. Kasi naman mga kapatid, 'di ba? Kapag may makasalubong mo sa daan, wag mong babatiin kasi pag nagbatian pa kayo, it takes time. 'Di ba? Magkukumustahan kayo. Alam mo 'yun. Madidelay yung madidelay yung mission mo. 'Di ba, na sa tuwing may pupuntahan ka, 'di ba? Necessity to urgent eh. Kapag urgent, 'di ba? Naka-focus ka lang doon sa kung ano yung dapat mong i-accomplish, no? Kapag may bumati sa'yo, huwag mong papansinin, no? Huwag mo nang diretso ka lang, no? Ganun yung approach, doon sa alam mo 'yon, yung kapag may pinapagawa, 'di ba, ang Lord, dapat mabilisan, 'di ba, yung pagpunta or yung pag-obey, 'di ba, sa Panginoon. Sinabi ng Sunamita, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hanggat buhay ka, hindi ako aalis nang hindi ka kasama. Hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama, sabi niya kay Elisha. Pagkasabi nito'y, sabi dito, lumakad siyang papalabas ng bahay, kaya tumindig na si Eliseo at sumunod sa kanya, no? Samantala, nauna si Gehazi sa bahay ng Sunamita at ipinatong sa bangkay ng batang tungkod ni Eliseo. Ngunit walang palatandaang ito'y mabubuhay. Kaya bumalik siya at sinalubong si Eliseo. Sinabi niya, hindi po nagising ang bata. Nagtuloy si Eliseo sa kanyang silid at nakita niya ang bangkay sa kanyang higaan. Isinara niya ang pinto at nanalangin kay Yahweh. Sa ganitong sitwasyon, mga kapatid, wala ka naman talagang ibang pwedeng gawin kung hindi manalangin, 'di ba, sa Panginoon. Ang Lord yung nagbigay nito, ang Lord yung, alam mo 'yon, ang Lord yung tanging may magagawa, no, sa sitwasyon na ito. Dinapaan niya, no? Alala natin si Elijah talaga, no? Dinapaan niya ang bangkay at hinawakan ang mga kamay nito. Pagkatapos itinapat niya sa bibig at mata ng bangkay ang kanyang bibig at mata. Ang kanyang bibig at mata. Sabi dito, at unti-unting uminit ang bangkay. Tumayo si Eliseo at nagpa-balik-balik sa loob ng silid. Muli niyang dinapaan ang bangkay at ang batay bumahin ng 7 beses, saka idinilat ang mga mata. Iba naman yung pamamaraan niya, no? Sa pamamaraan po ni
ni Elijah, ano. Pero alam mo 'yan, may uniqueness lang talaga, 'di ba, sa mga lingkod ng Panginoon, no? As according doon po sa kanilang ministry, doon sa kanilang pagkatawag sa Panginoon. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin na hindi talaga po pwede yung comparison. Yung comparison or yung imitation. Ganito yung ginawa ko, ganito. Hindi, we need to to rely on God, 'di ba? Kung paano po niya binibless, 'di ba, yung kanyang mga lingkod according doon po sa mga ministry, 'di ba, na tinanggap nila sa Panginoon. Ipinatawag niya kay Gehazi ang Sunamita at nang pumasok ito, sinabi niya, kunin mo na ang iyong anak. Ang babae nagpatira pa sa panan ni Eliseo. 2 beses na ito na miracle, 'di ba, sa buhay ng babae po na ito. Pagkatapos, kinuha ang kanyang anak at dinala sa kanyang silid, no? Dinala sa kanyang silid, no? Grabing miracle yung nangyayari. Ang miracle kasi is, 'di ba, pag sinabi mong miracle, hindi ito kayang ipaliwanag kung papaano nangyari. Milagro nga 'di ba? Kung paano nangyari, hindi ito kayang i-comprehend kung papaano ito nangyari, pero ginawa po ito ng Diyos at na-witness ito, 'di ba, ng mga taong involved, no? Yung kapangyarihan lang talaga ng Diyos yung nagmamanifest. Yung kapangyarihan lang talaga ng Diyos yung nakikita, no? Maraming mga manifestation ngayon, puro salita. Diba, salita, manifest. Hindi ganun. Ang pag sinabi mong manifestation, ito yung, diba, yung pagkilos, ng Lord, no? May mga nakikita kasi ako sa YouTube na pag sinabi nilang manifest, nagmamanifest, yung alam mo yun, yung nagsasabi sila tapos nagkakatotoo. Hindi ganon, no? Hindi ganon yung yung ministry natin sa kapanahonan na ito, no? Sa atin is obedience, sa salita po ng Panginoon. So yun po mga kapatid, ang ating lesson at ito type ko na lang po yung ating question. Erev po.